Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by ABS-CBN News, yung pahayag ni ex-Senator Trillanes sa Kamara na di umano ang mga Dutertes tumanggap ng limpak-limpak na pera galing sa mga pulburon lord. Ito, pakinggan natin ha. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sammy Uy ay 181,653,487.36. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sammy Uy, kina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I. Si Sammy Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang, ang dating economic advisor ni Rodrigo Duterte na siya namang iniuugnay sa mga kontrobersyang Farmally at Pogo, gayon din sa bilyong-bilyong halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska sa isang bodega sa Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Ang kopya ng artikulo na sinaliksik at sinulat ni Carol Ilagan at Malu Mangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism na may pamagat na 334 million from only 13 donors funded Duterte presidency ay nailathala noong ika-5 ng Disyembre 2016 kung saan naisiwalat na si Sammy Uy ay kasama sa eksklusibong grupo ng political contributors ni Rodrigo Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex J. Bukod dito, ang mga larawan ni Sammy Uy kasama si Rodrigo Duterte at o Sara Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annexes K series. Sina Michael Yang at Sammy Uy ay parehang hayagang pinangalanan ni SPO4 Arturo Las Cañas na sangkot sa operasyon ng mga laboratorio ng Shabu sa lungsod ng Davao. Hindi na daw na nakuha ng Duterte. Okay. So, ito, lumang tugtugin na ito. Matagal nang sinasabi yan ni Trillanes. Ngayon, ibinalik lang, rehas o lumang tugtugin. Okay, ito, kanina ba o kahapon, may panibagong kaso, petition sa Supreme Court na isinampa ng 3 abogado. Kaugnay dito sa impeachment ni BP Sara. At kini-question nila itong inclusion ni Trillanes. Kasi sa original complaint, I think 3rd or 4th, wala sa complainant, yung sinabmit, walang Trillanes doon. So bakit bigla na lang isinama si Trillanes dito sa hearing? Di ba ang sinasabi ng mga abogado na nagsampa ng, I think, pang-4 na petition na sa Supreme Court? Bakit mo isama itong si Trillanes na hindi naman siya kasama doon sa original complaint na isinabmit sa Kamara? Di ba ang ginagawa lang sana ng Committee on Justice is i-evaluate yung complaint at saka yung mga annexes or affidavits na isinabmit. Wala doon si Trillanes eh. Parang yung kay Madriaga, ang una, ang naka-attach lang doon sa complaint na naisubmit sa Kamara ay yung first affidavit na sinumpa niya last year. Yung supplemental affidavit, wala. Kaya ito ngayon, sinasabi ng mga abogado, baka mananalo na naman si BP Sara sa petition kasi nga itong ginagawa nila na hindi sinusunod ng Committee on Justice yung procedure. Binabiolate nila.
Kasi ang kailangan pala niyan, kung mayroong bagong pleadings or bagong dokumento, dapat furnishan mo yung respondent para mag-comment siya. Ay, itong nangyari, hindi. Bahala ang Committee on Justice kung ano yung darating. Sige, tanggapin lang, tanggapin. Nawala naman doon sa original. Kaya, sige lang. Sinasabi na nga na ang purpose ng hearing na ito is para sirain ang kredibilidad ni BP Sara. Kaya iyan na ang ginagawa nila. Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Sige lang. Pagkakataon nyo na ito. Next hearing. Kailan bang next hearing? April 29. After that, baka meron pa. May dadagdag na naman. Sige. Ang kasabihan, you cannot put a good man or woman down. Hindi nila ma-realize itong mga anti-Duterte. The more na sinisira nila si BP Sara, the more na nagniningning ang kanyang pagiging magaling na leader, kalmado lang, kayang-kanya nang dalhin ang problema. Tingnan nyo ang aura ni BP Sara. Kahit sa dami ng problema sa kanyang personal, pamilya, at saka politika, nagniningning ang kanyang mukha. Maaliwalas. Hindi naman stress-free siguro. Alam niyang magdala ng problema. Hindi katulad yung isa, yung kanyang BFF, na nangungulubot ng muka, namamayat na, at napapabalita na may sakit. So, ba't tayo kay Trillanes? I could not wait to see Trillanes tatayo sa witness stand sa impeachment trial at i-cross-examine ng mga magagaling na abogado ni BP Sara ng mga magagaling na senator judges katulad ni Senator Rodante Marcoleta. Good luck po, ex-Senator Trillanes, sa pagharap nyo doon sa impeachment trial. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo o giyero. So siya lang nagpasan. So muna ni ang ilang gipatindog nga balay nga pag-atupan karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang gitabang nga ayero. Sa Ginoo nga salamat sa Ginoo nga pangkasin nga di na may mga ulanan. Oo. Salamat po.
magpa inaat unta nga magpadayon ang inabang para dagan ang may nabangan. Salamat kaayo. Salamat.